Governor, wanted to Ayan. nagdadasal po. Mananalangin po tayo. Amang banal, narito kaming lahat bilang iyong mga anak at mamamayan ng bansang Pilipinas. Dumadakila kami sa inyo, gumagalang sa kapwa at nagmamahal sa tinubuang lupa at kalikasang nilikha ninyo rito. Sa araw na ito, ng pagdiriwang namin ng ika-70 at 6 na taon ng kasarinlan ng aming bansa, dumadalangin kami sa inyo na sana ay lalagi ng matiin sa alaala ng bawat saling-lahing Pilipino ang maningning na kasaysayan ng aming mga ninuno sa kanilang pakikihamok upang ang bansa natin ay maging malaya sa pananakop ng mga banyaga. Sana'y sumapuso nila ang wagas at walang bahid na pag-iimbot na pag-ibig sa bayan tulad ng ating mga bayaning nabulid sa karimlan. Bigyan mo po ng katuparan ang pagsusumikap ng mga aming lingkod bayan na matamo namin ang lubos na katahimikan. Pabigkis kami ng matibay na kaisahan. Matamo ang minimithing kaunlaran. Mamalaging umiiral ang batas at katarungan sa mahal naming inang bayan. Lukubin mo po ng biyaya at kapayapaan ang sangdaigdigan ng pag-asa at pagmamahal ang dito'y nananahan at kaming iyong anak sa dakong ito ng silangan. Lubos po kayo naming pinasasalamatan sa inyong mga katugunan sa aming mga karaingan. Sanawa. His Excellency President Fidel B. Ramos and the First Lady Mrs. Ramos, Excellency former President Diosdado Macapagal, Your Excellencies and dignitaries of the Diplomatic Corps, Chairman of the National Centennial Commission, former Vice President Salvador H. Laurel, former Prime Minister Cesar Birata, Secretary Armand Pabella, and members of the Cabinet, distinguished guests, mga minamahal kong kapwa Pilipino. Isang mainit na pagtanggap ang aking pinaabot sa inyong lahat buhat sa sambayanan ng lalawigan ng Cavite. Katangi-tangi ang ating idinaraos na ika-76 na pagdiriwang ng ating kasarinlan dito sa mismong lugar na pinangyarihan ng deklarasyon ng kasarinlan sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng ating Republika. Makahulugan na sa ating pagdiriwang ngayon ay makapiling natin ang dating Pangulong Diosdado P. Macapagal. Siyang nagbigay daan na ang Hunyo 12 ay siyang kilanling araw ng kasarinlan ng Republika ng Pilipinas. Ang pinakabukod tangi ay ang pagdalo ng ating kasalukuyang leader ng bansa, Pangulong Fidel B. Ramos. Palakpakan po natin siya. Sa lahat ng pagdiriwang ng ating kasarinlan dito sa Dambanang Aguinaldo ay hindi nakadadalo ang Pangulo ng Bansang Pilipinas dito sa seremonya sa Kawit, Cavite. Ang Pangulo ay nagiging abala sa pangumagang seremonya sa Luneta. Ang natutuka dito ay ang pangalawang Pangulo
o ang punong maestrado ng Korte Suprema. Subalit ngayon ay narito mismo ang Pangulong Ramos at ito ay higit na makahulugan sapagkat ito ay isang pagpapatunay o affirmation sa ating kasaysayan na tunay na araw ng kalayaan ay June 12, 1898 at hindi ibang petsa. Sa pagpapahayag ng kalayaan na ating ipinagdiriwang ngayon, pangarap ng ating mga revolusyonaryo na tayo ay umunlad sa ilalim ng isang bandila ng kalayaan. At dahil sa malaking pangarap na yan, para sa lahat ng Pilipino, kami at tayo rito sa Cavite ay nagsusumikap na sumunod sa kanilang tapak at isulong ang kanilang adhikain na makatulong ang Cavite sa pagpapaunlad ng Pilipinas, lalong-lalo na sa industrialization at agro-modernization program. In the words of His Excellency President Fidel B. Ramos at the inauguration of the Nissan plant last Friday, June 10, 94, at Santa Rosa, Laguna, he said, and I quote, "National and local officials are tasked to give maximum support to investors. There should be no threats, no intimidation, no extortion, no corruption, no graft or any other hassle at puro tulong lamang. Local officials are further tasked to maintain industrial peace to maximize productivity." Mr. President, this is our Bible in our Cavite's development program, which we follow to the letter long before 1992, and which we call Cavite's Second Revolution, a movement dedicated to the pursuit of development and progress for our country and people in the path of peace and freedom. We owe many important things from our revolutionaries who assembled here at these hallowed grounds on June 12, 1898. To them, we promise and we commit ourselves that we shall march with our present and future national leaders to fulfill that dream our revolutionaries had for us. Thus, I say, we welcome you all today and welcome you again to this historic shrine yearly thereafter, every June 12 until 1998. Thank you very much. Mabuhay ang Pilipinas at sambayan ng Pilipino. Alright, congratulations. Salamat po, Mr. Governor. Thank you, sir. My turn? Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Fidel Valdez Ramos. Maraming salamat, Kalihim Armand Fabella, Chairman of the Philippine Independence Day National Committee. Your Excellency, former President Diosdado Macapagal, the Honorable Governor of the Province of Cavite, Governor Juanito Rimulya and Mrs. Rimulya, Mayor Federico Poblete of Kawit, the Honorable Cesar E. Virata, Justice Amorfina Melencio Herrera, and other members of the Aguinaldo family, the Honorable Salvador H. Laurel, Chairman of the National Centennial Commission, and other members of the Commission, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, ating mga katulong sa pamahalaan, Mrs. Ming Ramos, other special guests, mahal na kababayan dito sa Kawit, sa Cavite, at sa buong Republika, ladies and gentlemen, napakaswerte natin at hindi po umulan, ano? You must make it like this every June 12 from now on.
Mga mahal na kapatid at mga kababayan, may isang general na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala siyang hinangad kundi ang iyahon ang kanyang mga kababayan sa dinaranas na kahirapan. Dahil sa nalalapit na pagpalit ng siglo, ninanais niyang mahanay ang Pilipinas sa bansang malaya at may dangal. From this hallowed balcony, General Emilio Aguinaldo proclaimed the first Philippine Republic 96 years ago. His act embodied the triumph of our heroes who came together and gave of their blood and lives to free us from oppression. Their struggle was to liberate us from the Spaniards who came to deliver us from sin. But they were soon replaced by the Americans who came to deliver us from ignorance. Then came the Japanese who wanted to deliver us from Western influence. Exactly one half of the past 96 years saw our country changing hands from one colonizer to another. But the Filipinos' determination to pursue freedom and self-rule did not waver until in 1946 we were finally left to govern ourselves. Marahil ay pinagtiyap lamang ng pagkakataon na ang inyong Pangulo ngayon ay isa ring general. At tulad noong 1898, tayo ay nahaharap sa isang bagong siglo. Kaya't sa dakilang araw na ito, balikan natin ang nakaraang halos 100 taon ng ating kasarinlan. As we now turn toward a new century, we are still aiming for our country to find its rightful place in the community of nations. We are not any less in battle today in the 1990s than our revolutionaries during Aguinaldo's time. We are equally besieged as they are besieged, although not by the forces of conquering armies, but by today's challenges, which require revolutionary change without the violence of armed revolution. In our quest for a just and prosperous future, we have to carry on with the proud legacy of our heroes, to be united, disciplined, and courageous, but within the bounds of a liberal democracy. Kung naging malaya tayo noon sa pang-aapi ng mga dayuhan, ano ang dahilan at alipin pa rin tayo ng pang-aapi ng kahirapan, karahasan, at kawalan ng katarungan? Bakit kinakailangan ng marami nating kababayan na magiging overseas contract workers, mag-ibang bansa, upang doon ay paaliping muli sa mga dayuhan? Mga kababayan ko, hindi na mga dayuhan ang umaalipin sa atin, kundi ang ating mga sarili. Wala tayong kalaban upang maging ganap na ang ating kalayaan, kundi tayo-tayo na rin. Alipin tayo ng kawalan ng tiwala sa sarili nating kakayahan, sa sarili ng kakayahan ng mga Pilipino. Alipin tayo ng pagwawalang bahala, dahil sagana tayo sa likas na kayamanan, kailanman ay hindi tayo magdarahop. Alipin tayo ng pagkakanya-kanya na sinamantala ng di kanais-nais na kulturang politika, upang tayo ay maglaban-laban at magsiraan. Alipin tayo
na mga maling paniniwala na tungkulin ng pamahalaan lamang na pangangalagaan ng ating kapakanan at tugunan ang ating mga pangangailangan. My dear countrymen, we are enslaved by our own weaknesses and failings, our lack of our own capabilities, our faith to achieve, our complacency that our bountiful nature will always provide for our sustenance, our lack of a sense of nationhood fomented by the divisive culture of political patronage, our mistaken notion that government must dole out, subsidize, and cater to every need. My fellow Filipinos, times have changed. We live in a world where the new economic order demands the highest degree of competitiveness among countries. We are faced with challenges which require our united stand, our selfless service, our disciplined reforms. If we refuse to ride the tide of change and mend our ways, our country shall continue to be an aberration in a region experiencing prosperity and dynamic growth. That is why I would like to congratulate all of you, the people of Cavite, for making possible many of these changes towards economic progress and social welfare that the rest of our people now aspire for. Mga kababayan, kung hindi natin babaguhin ang ating mga maling paniniwala at pag-uugali, mapag-iwanan tayo ng ating mga karatig bansa na patuloy sa pagunlad. What our country needs now are more of those who have faith in themselves, who can make the seemingly impossible happen. Kaya sa pagdiriwang natin ngayon ng ating kasarinlan, isipin natin ang hinihingi ng bagong panahon. Ang magtiwala tayo sa ating kakayahan, ang muli tayong magkaisa, ang pagsamahin natin ang ating mga talino at lakas upang matamon natin ang tunay na kahulugan ng kalayaan, mapayapa at masaganang pamumuhay. Today, the Philippines is at the threshold of growth, and there is thus no more opportune time than now to call on our people to sustain this momentum, to preserve our gains, to push our shared vision of Philippines 2000. Ito po ang ating simbolo tungo sa Philippines 2000. Kaya natin ito. Kaya natin. Kung tayo nagsasama-sama, kung tayo nagkakaisa, kung tayo nagtutulong-tulong. And if we can do this, then the sacrifices made by those led by Aguinaldo, who fought and died 100 years ago, will not have been in vain. 4 years from now, we will mark the first centennial of our independence. It will mark the renewal and transformation of our nation as it journeys into the next century. But as early as today, let us commit ourselves to our national renewal in the same spirit that the heroes of the 1890s committed themselves to the Philippine Revolution. Today also, there will be a turnover to our people of the original Filipino national flag, which was proudly unfurled by President Emilio Aguinaldo at this balcony, while our national anthem was being played for the first time. That flag, as shown by Marcela Agoncillo, is of course too fragile to be flown on this occasion. But the new flag that we see today equally symbolizes our liberty, just as the strains of Julian Felipe's Marcha Nacional Filipina, then as now, embodies the noble ideals of our race. Ang ating bandila at pambansang awit
ang patuloy na nag-uugnay sa mga simulain at adhikain ng mga bayani natin noon at ng sambayanang Pilipino ngayon. Sa tuwing makikita at maririnig natin ang mga simbolong ito, sana ay pag-alabin nito ang tapat natin pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa ating kapwa, at sa kalikasan. Whenever we see our national flag and hear our national anthem, let us pause to reflect on whether we've been worthy of the proud legacy of our past. If not, may their sight and sound reawaken in us the spirit to work as a national team and to serve constructively so that we may, all of us Filipinos, win a brighter future. Salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas!